Operation Tulong USA. Siyempre, magsisimula tayo mga kapilipino dito sa loob ng ating Facebook. At i-click ko ulit ang www.utusa.tv para malaman nyo na tayo po nagbo-broadcast sa loob ng ating Facebook. Ayan, nasa loob na tayo ng Facebook ulit. At ipagpapatuloy natin ang paipag-usap kay Pastor Gasti. Ang human value ay napakalaking tulong para mapaunlad ang ating bansang Pilipinas. Dapat. Sa panig ng inyong ministry, paano natin ito turn around para sa ganun ay magkaroon ng pagkain-kaisipan ang mga dapat na makialam sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Naalala ko, Kuya Manny, nung ako ay nasa Marikina, nagmi-minister din tayo, outreach natin ng mga government official noon under Mayor Marides Fernando. Nung one time nakausap ko siya, sabi niya sa akin, Pastor, pwede niyo bang ituro itong libro, yung Purpose Driven Life? Bakit, Mayor? Sabi niya kasi 1,000 employees. Sabi ko, masyadong malaki yun sa isip-isip ko. Bakit to, Mayor? Ang sabi niya sa akin, para mapabilis ang transformation, inner transformation dito sa Marikina. Nagawa na namin ang physical transformation. Ang kailangan ay inner transformation. So, makita po natin ang pagbabago po na napakahalaga ay nagsisimula sa ating puso. Ito'y lumalabas. Pagbabago, kung tayo ay merong Kristo sa ating puso. Sabi nga po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe in Him will not perish but have eternal life. Kung si Jesus ay tatanggapin natin na tagapagligtas, magsisisi po tayo sa ating kasalanan, sapagkat ang sabi po ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. But the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So tatanggapin natin si Jesus na tagapagligtas, diyan po magsisimula ang pagbabago. Yes, mahalaga po ang transformation mula sa atin. Sa Korea, naalala ko po, dahil by the grace of God, nakarating din ako ng Korea. Ang kanilang principle doon, I change here, I change now, I change first. Sabi nga nila, bakit ko ano yun ang gobyerno magbago? Ako muna magbabago. Ako muna, ngayon na, at dito. Ganon din po sa ating lahat. Dapat ay mangyari po sa atin yon. At meron pong ginawa ang ating Diyos. Kaya nga po, going back to dun sa family values, maski si Jesus po, makikita natin, ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay ibigay nga sa atin, may pagpapahalaga pa rin sa family values ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat kahit na our Lord Jesus Christ is God, Savior, pinili niya pa rin si Joseph at si Blessed Mary na maging ama niya sa physical na katawan. Para lamang, although alam naman po natin na si Blessed Mary ay virgin nung siya ay conceived ng Holy Spirit at ang ating Panginoon ay maipanganak. So nandun palagi makikita natin yung pagpapahalaga ng Diyos sapagkat mahalaga nga sa Kanya ang pamilya. And then, makikita rin natin sa lahat ng mga kalalakihan, sapagkat ako ay nasa Promise Keeper Philippines din po, sa lahat ng mga tatay, we must preserve our covenant with our wife. Nasaan man po tayo ngayon, mahalaga po yan. At ganun din naman po sa mga ina ng tahanan. Kung kayo po ang breadwinner sa inyong pamilya, nasa amman tayong bansa ngayon, nandito tayo sa Amerika, nasa Asia tayo, nasa Middle East tayo, kahit tayo ang ina ng tahanan, tayo nagtatrabaho, tayo nagpapadala, dapat po, we must preserve our covenant with our spouse. Sapagkat nung tayo po'y mangako, nung tayo ikasal, nasa kalagitnaan ng ating Panginoon Diyos. Sa Diyos po tayo nangako.
He is in the center of our relationship. Kaya nga, una, covenant with our God, and then covenant with our spouse. No? Tandaan po natin ito sa lahat po ng mga minamahal kong kababayan. Always remember that your spouse is a gift from God. Ang inyong asawa ay regalo ng Diyos sa inyo. Always remember your role as a husband and wife. Sa Ephesians chapter 5, 22-23, wives, submit to your husband as to the Lord, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Husbands, love your wives, just Christ loved the church and gave himself up for her. So, dapat po nandoon palagi mga ama ng tahanan. Ang akin lang pong may share sa inyo rin ngayon, dagdag na pagsishare po. Una ang Panginoon, then pangalawa tayo. Yung leadership role natin sa ating tahanan, lagi nating tayuan. Kasi meron pong mga ama ng tahanan, ibibigay ang leadership role sa asawa, hindi naman yung wife ang design ng God. Kaya pagka pumalpak, sisisihin yung asawa. Pero ang totoo, marami pong mga lalaki na takot tayuan ang responsibility, binibigay nila sa kanilang asawa na babae. Dapat tayuan po natin yan. Kaya, ipina-flash ko sa ating Facebook, ang grupo na, ilan lang ito sa grupo ng mga OFWs. Ang Pinoy-Pinay OFW, Samahang Ilocano. Hindi lang Ilocano yan, kundi napakarami. At ipina-flash ko lang yan dahil yung binabanggit ni Pastor Gasti ay napakalaking tulong sa kaunlaran ng ating bansang Pilipinas, ang mga OFWs, at sana ay mapanatili rin natin ang sagradong pagsasamahan ng mga OFWs mula sa malayong lugar patungo sa ating bansang Pilipinas na kung saan iniwanan ang kanilang mga mahal sa buhay. Nais ko muna ipakilala ang ating himpilan. Operation Tulong USA. Hello, we are the Mom Group. After going through the consulting process with the Mom Group officials, we were very impressed.